So, good day ma'am. Ako po si Harvey J. Matalog, BSCMC 3AGD. So, ngayon ipapaliwanag ko ang ginawa kong Excel dataset analysis para sa final exam sa INST 3. So, first of all is tignan natin ang dataset. So, kung makikita nyo dito is ma'am is screenshot lang po kasi hindi po siya pwedeng i-screen record sa mismong Excel. So, dito screenshot na lang po yung ginawa ko. So dito makikita po natin yung dataset. Meron po tayong table na naglalaman ng impormasyon tungkol sa iba't ibang products gaya ng laptop, smartphone, camera, tablet at monitor na naibenta sa loob ng January hanggang June. So dito makikita natin dito ang bawat month, product, quantity solid, unit price at total sales. So, yung unit price ay pare-pareho sa buong dataset, which is ito yung nagpa-price ng 1,081.30. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang presyo kada unit ng produkto. So, dito, ang total sales naman ay depende sa quantity sold multiplied by unit price. Kaya habang pareho ang presyo, nagkakaiba-iba ang kita depende sa dami ng benta. So, ngayon, next naman is lumipat tayo dito sa bandang kanan. Sa statistics part, ginamit ko ang ilang basic functions ng Excel para ma-analyze ang data. So, dito, narito yung mean o average ng total sales, which is 44,443.46. So, sa median naman o gitnang value, which is 54,065. So, halos same lang sa mean. Kaya relatively, balance ang distribution. So, mode o yung pinakamadalas lumabas na value. So, dito is 91,910.50. Ibig sabihin, may particular na sales amount na kadalasang lumalabas sa data. So, maximum naman is 105,967.40 at minimum ay 10,813. Ito yung pinakamataas at pinakamababang sales. So, at ang standard deviation ay 27,158.85 na nagsasabi kung gaano kalawak ang variation o pagbabago sa sales values. So, punta naman tayo dito sa column na unit price and total sales. So, sa part na ito ay pinagsama ang dalawang values at kinuha din ang statistics. Ang mean dito ay 27,762.38 at ang standard deviation ay mas mataas na sa 32,899.93. So, ibig sabihin, mas malaki pa ang variation kapag tiningnan natin magkasama ang unit price at total sales kahit pareho ang presyo. So, nagkakaroon pa rin ng mas malawak na galaw sa kabuuang data. So, dito sa baba, makikita rin ang short summary. Sinasabi dito ang presyo ay fixed na 1,081.3 kaya pare-pareho ang mean, median, mode at iba pa. So, pero yung total sales ay highly variable, may mga matataas at mababang benta reflected sa mataas na standard deviation. Sa combined column, mas lumalaki pa ang variation dahil sa pinagsama mo na ang dalawang variable sa isang analysis. So makikita na natin na quantity sold talaga ang may malaking epekto sa kita, hindi lang basta presyo, kahit kapare-pareho ang presyo kapag malaki ang quantity sold. Mas mataas ang total sales. Nagbigay din ito ng insights na sa data analysis, hindi sapat tingnan ng isang value. Kailangan din natin i-consider ang relationship ng mga variables tulad ng quantity, unit price, at sales performance. So, yun lang po ma'am. So, next naman is dito tayo sa dashboard. So, dito makikita natin ang sales performance ng mga produkto bawat buwan, tulad ng camera, laptop, monitor, smartphone at tablet. So, sa total sales per product chart, kitang-kita sa laptops at smartphones ang may pinakamataas na benta. Ibig sabihin, sila yung best-selling products. So, sa chart na ito, pinapakita yung monthly total sales. Mapapansin natin na medyo mababa yung sales sa mga unang buwan. Pero tumaas ng malaki pagdating ng May, na posibleng dahil sa promos o seasonal demand. So, nag-run po ako ng linear regression sa analysis para malaman kung gaano ka-strong yung relationship ng quantity sold sa total sales. Lumabas po yung formula na total sales equals 1,081 times quantity sold at yung R squared value ay 1. Ibig sabihin, perfect linear relationship siya. So, ibig sabihin po every time na may isang unit na nabenta, automatic na 1,081.30 pesos ang increase sa total sales.
So, dito naman tayo sa predictive analysis. Dito sa predictive analysis, makikita dito na yung formula na nakuha ko ay total sales equals 1,081 times quantity sold at ang R squared value ay 1. Ibig sabihin, perfect linear relationship sila. So, interpretation and conclusions, ibig sabihin nito sa bawat isang unit na nabebenta, tumataas ang total sales ng 1,081.30. So, sa conclusion na to is quantity sold is a very strong predictor of total sales kaya pwede natin siyang gamitin na future forecasting. So, yun lang po.